How can we deal with regrets o panghihinayang sa pagtatapos ng taong ito? Habang natatapos ang taong 2024, marami sa atin ang nakakaramdam ng regrets o panghihinayang sa mga pagkakamali, pagkakasala o sa mga gawain na ulayunin na hindi natupad. Ang panghihinayang o regrets ay maaring magbigay sa atin ng pabigat sa ating puso at maaring nakawin ang kasiyahan sa ating pag-usad. Ngunit nagbibigay pag-asa ang Biblia upang harapin ang ating panghihinayang o regrets at pumasok sa bagong taon ng may kalayaan at panibagong layunin. Habang nagtatapos ang taong ito, natural lamang na magbalik tanaw at isipin natin ang mga pangyayaring naganap sa nakalipas na taon. May mga alaala na nagbibigay sa atin ng ngiti, ngunit mayroon din namang mga alaalang nagbigay sa atin ng panghihinayang o regrets. Ngayon ang tamang pagkakataon upang linisin ang ating sarili at kalimutan ang mga pagkabigo sa nakaraang taon at pumasok sa bagong taon na may panibagong pag-asa at kasabikan. Ayon nga sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14 na nagsasabing, "Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit." Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin ng dalawang mahalagang prinsipyo para harapin ang ating panghihinayang o regrets. Una, bitawan ang nakaraan. Let go of the past. Binibigyang diin ni Pablo ang paglimot sa nakaraan. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit maaari nating piliin na palayain ang ating sarili sa bigat nito. Pangalawa, ituon ang sarili sa hinaharap o focus on the future. Sa halip na manatili tayo sa mga pagkakamali na ating nagawa, maaari tayong magpatuloy at magtiwala sa plano ng Diyos para sa atin. Ilan sa mga praktikal na maaari nating gawin upang bitawan ang ating mga panghihinayang o regrets. Una, aminin ang ating panghihinayang o regrets. Maglaan tayo ng oras sa panalangin at hilingin sa Diyos na ipakita sa atin ang anumang panghihinayang na bumibigat sa ating puso. Maging tapat tayo sa ating sarili at sa Diyos. Pangalawa, humingi ng kapatawaran. Ikumpisal natin ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa mga taong ating pinagkatiwalaan upang sa ganon ay matulungan tayo na ipagdasal ang mga ito. Kung ang ating pagkakamali ay may kinalaman ang ibang tao, humingi tayo ng tawad kung maaari. Pangatlo, tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Alalahanin natin ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa atin. Huwag nating hayaan ng pagkakasala ang siyang pipigil sa atin na tanggapin ang kanyang kapatawaran at pag-ibig. At pang-apat, magsimula ng mga bagong layunin para sa bagong taon. Sa halip na mag-focus tayo sa mga pagkakamaling ating nagawa, ituon natin ang ating sarili kung ano pa ang mga bagay na maaari nating gawin para sa taong darating. Kaya habang natatapos ang taong ito, maaring hindi na natin mabago ang nakaraan.
Hindi na natin maaring mabago ang ating pagkakamali. Ngunit maari nating ituon at ipagkatiwala sa Diyos ang mga ito na siyang tumutubos sa lahat ng bagay. Sundin natin ang payo ni Pablo. Kalimutan ang nakaraan, magpatuloy sa hinaharap, at magtiwala na ang Diyos ay gumagawa ng mabuti para sa lahat. Isang maganda at mapagpalang taon po sa ating lahat.